Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa hulo. High value target arestado. Isang lolo arestado sa panggagahasa sa apo at pamangkin sa Camarines Sur. TRO laban sa no contact apprehension policy inalis ng Korte Suprema. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tiklo ang isang high-value drug personality nang mahulihan siya ng 1 kilo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa buy-bust operation sa Cervantes Street, Barangay Chinese Pier, Jolo, Sulu, Kamakailan. Kinilala ang suspect sa alias na Buds na nasa koteng may dalang sandbag na naglalaman ng isang heat-sealed pack ng puting kristal na substansya. Pinaniniwala ang shabu kasama ang marked buy-bust money. Ang operasyon ay bunga ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Sulu, Jolo Municipal Police, 5th SAF Battalion, PIU Sulu, 1st PMFC, CIDG Region 9, NICA, Maritime Police, 35th Infantry Battalion at 11th Military Intelligence Battalion. Ang suspect at mga ebidensya ay nasa kustodiya na ng PIDEA Provincial Office para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Pinuri ni Police Brigadier General Romeo Macapaz ang operasyon bilang patunay ng pagtutulungan ng mga ahensya sa laban kontra droga sa rehiyon. Isang 32 anyos na lalaki ang naaresto matapos umano nitong gahasain ang sarili niyang apo at pamangkin sa Sagnay, Camarines Sur. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ilang beses umanong ginahasa ni alias Romel ang kanyang 14 anyos na pamangkin at 12 anyos na apo sa kanilang bahay sa Barangay Patitina. Sa investigasyon, pinagbantaan pa umano ng suspect ang mga biktima na papatayin kapag nagsumbo. Dahil sa takot, matagal itong itinago ng mga bata, ngunit kalaunan ay nagsumbong din sa kanilang mga magulang. Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 30 dahilan para tugisin ang suspect na nagtago sa Angeles City. Nadakip siya ng mga tauhan ng CIDG sa Barangay Kuwayan. Nahaharap ngayon si alias Romel sa 5 counts ng statutory rape at qualified sexual assault. Bahagyang itinigil ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay matapos maghain ng urgent motion ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa hukuman na ibalik ang implementasyon nito para maibsan ang mabigat na trapiko sa nalalapit na pagsasaayos ng EDSA. Ayon kay SC spokesperson Camille Sue Meiting, effective immediately ang nasabing ruling ngunit hindi nito saklaw ang mga ordinansya ng local government units. Ang NCAP ay maaari lamang ipatupad ng MMDA officials sa major thoroughfares, partikular sa C5 at EDSA. Sa ilalim ng NCAP, ang mga lalabag sa batas trapiko ay matutukoy at titikitan gamit ng CCTV cameras, sa halip na law enforcement officer pa ang magpahinto sa kanila. At sa halip na personal na makatanggap ng ticket, magpapadala ng Notice of Violation o NOV sa mail o sa iba pang pamamaraan. Noong 2022 na naghain ng iba't ibang transport groups ng petisyong nagsususpinde sa implementasyon ng NCAP dahil sa umano'y constitutional violation at right to privacy and due process. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.